Maganda na nga ang takbo ng istorya ng abot kamay niya pangarap sapagkat nakilala na talaga ni Dr. Tanyang ang tunay na kulay nitong kanyang asawa na naikwento na rin niya dito sa kanyang kapatid ni si Giselle. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit gano'n na lamang ang galit ng kapatid niya dito sa kanyang asawa. Sabi ni Obeng dito nga kay Giselle, naggagawa siya ng paraan para makabawi sa lahat ng pagkukulang niya dito kay Annalyn. Nais niyang magpasalamat na rin sa mga tulong na ginawa ni Annalyn sa kanya. Kaya naman agad niya itong tinawagan at sinabing na after ng kanyang symposium ay magkikita sila para kumain sa labas. Nais nito magpasalamat sa lahat. Masaya naman si Giselle sa nangyari sa kanyang kapatid. At naikwento na rin niya ito kay Lynette. Sinabi niyang si Obeng ay hindi yon titigil hanggat hindi niya makukuha ang kanyang gusto kapag meron itong gustong gawin at hindi ito magpapapigil. Lalo na nga daw na alam na ni RG ang tunay na kulay nitong si Moira. Walang kamalay-malay si Moira sa mga nangyayari. Ang buong akala niya ay nauto pa rin niya itong si RJ. Pabubulabog na lang siya sa kung anong maging resulta sa kanyang mga pinagagawa. Samantala, ito nga si Migo ay naghain ng demanda dito nga kay Doc Carlos laban kay Lyndon dahil nais nitong pagsisihan ni Lyndon ang pagkamatay nitong kanyang pinsan na si Emily. Subalit, ito aking theory, hindi papayagan ni Doc Carlos na mangyari ang demandang yon sapagkat naiipit din siya dahil kailangan niyang protektahan itong si Lyndon dahil na sa kanila na pagkasunduan. Itinigil nga niya ang demanda para lang hindi matuloy ang kaso niya tungkol sa issue niya sa drugs. Yun pa kayang demanda sa pagkamatay ng kanyang girlfriend. So guys, pakabangan natin kung ano ang magiging hakbang ni Doc Carlos laban sa demanda ni Migo dito nga kay Doc Lyndon. Samantala, dahil nga natawagan itong si Josa at nalaman niya na hindi pala pagmamay-ari ni Cromwell ang cellphone na yun, ay naging interesado tuloy siya na makita ang cellphone. Dito na niya malalaman na ang cellphone pala na yun ay pagmamay-ari ni RJ at kailangan niyang ibalik, lalong-lalo na kapag nabuksan niya ang mga files na nandoon at meron siyang makikitang ebidensya. Kailangan din yun ni Annalyn. Kaya ngayon pinuntahan niya dahil nabanggit na niya sa kanyang tatay na posible ngang si Moira ang nagtulak sa kanya. Subalit ayaw siyang paniwalaan dahil wala nga siyang proof. Makakatulong ang cellphone sa kanya. Na nga ang mangyari para matapos na nga ang kalokohan at kasinungalingan nitong mag-inang si Zoe at si Moira at matapos na rin ang paghihirap nitong si Annalyn. Hanggang dito na lang muna guys. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel and also follow my Facebook page. Thank you so much. God bless everyone.